Nais na pag-aralan mga minamahal na mga kaibigan ang ating pagiging makasalanan. So, tayo may pagkakataon na sa ating paglilingkod sa Diyos, tayo iniisip natin na tayo makasalanan. At dahil tayo naging makasalanan, ang ginagawa natin dahil sa ating karumihan ay atin na lamang kinakahiya at hindi na tayo naglilingkod sa Diyos sapagkat minsan na iniisip natin na tayo ay hindi na matatanggap ng Diyos dahil sa laki o dahil sa ating nagawa na kasalanan. So, ito'y ating pong aalamin. Tunay nga ba po ba na hindi tatanggapin ng Diyos na kapag tayo'y nakagawa ng kasalanan ay o napakalaking kasalanan na alam na natin dapat hindi gawin subalit natin pa rin nagagawa kapag atin po bang hindi natutupad ang ating pong mga panata sa Diyos, hindi na ba po ba talaga tayo tatanggapin ng Diyos? So atin pong aalamin ito, mga minamahal na mga kaibigan. Sa ngayon ba dito, may mga taong nakakakilala na nagpapatawad ng pag-ibig ni Kristo at talagang hinahangad nilang maging mga anak ng Diyos. Subalit, nakikilala nilang hindi sakdal ang kanilang likas. May mga tao na o tayo, alam natin na yung si Kristo ay wagas ang pagmamahal sa atin. Na alam natin na si Kristo ay punong-puno ng pagpapatawad. At talagang tayo hinahangad natin na maging tunay na maging anak ng Diyos. Subalit, mayroon pong subalit mga minamahal. Ano po yung subalit? Nakikilala natin na hindi sakdal ang ating pong mga pag-ugali. Nakikita natin na tayo yung ating ugali ay hindi kapareho ng ating Panginoon na ating pinaglilingkuran. Si Jesus ay sakdal. Samantalang pag tinignan natin ang ating sarili, punong-puno ng kasalanan, punong-puno ng karumihan. Sa ngayon pa dito, maraming kapintasan ang kanilang kabuhayan at madali silang mag-alinlangan kung binago na nga o hindi ng Espiritu ng Diyos ang kanilang mga puso. Sa mga taong iyan ay ibig kong sabihin ng ganito sangayon kay Mrs. White, mga minamahal, na kapag tayo pala ay nakakaranas na tayo'y nagiging makasalanan, na nakikita natin ang pag-ibig ng Diyos, subalit yung ating pong likas ay hindi perpekto, hindi sakdal. Maraming mga kapintasan ng ating pong kabuhayan, patuloy tayo nakakagawa ng kasalanan. Ang sabi po dito ay may nais pong sabihin si Ellen White, si Mrs. White sa ating mga minamahal. Ano po iyon? Tingnan po natin. Huwag kayong umurong sa kawalan ng pag-asa. Kinakailangan tayo'y malimit na lumuhod at tumangis sa apanan ni Jesus dahil sa ating mga pagkukulang at kamalian. So sa madalit sabi, kapag tayo pala'y ating nakikita yung ating pagiging makasalanan, karumihan at mga likong mga kabuhayan, isa po sa mensahe sa oras pong ito, huwag tayong umurong doon sa kawalan ng pag-asa. Kapag nakikita pala natin at tayo nakakaramdam na hindi na tayo matatanggap ng Diyos dahil hindi sakdal ang ating likas, dahil sa ating mga likong pamumuhay, yan po pala ay kawalan ng pag-asa. Nais po ng mensahe pong ito, huwag tayong umurong doon sa kawalan ng pag-asa. Bagkus ang ating pong kailangan, tayo'y malimit na lumuhod at tumangis sa paanan ni Jesus. Sumaklolo tayo kay Jesus sapagkat siya ang atin pong kalakasan, no? Ngunit hindi nararapat na tayo'y maglupaypay na daigman tayo ng ating kalaban. Sa mga minamahal, sa mga nakakaranas po na nadaig ka man ng kalaban, nakasaway ka man sa kautusan ng Diyos, sa tingin mo'y nakagawa ka ng karumihan sa paningin ng Panginoon, ang sabi po, huwag po tayong manglupaypay. Kung tayo man ay nadaig ng ating pong kalaban, which is si Satanas, mga minamahal, ay hindi rin naman tayo itinatakwil, hindi rin tinatanggihan o pinabayaan man ng Diyos. Hindi. Mga minamahal, ito po ang napakagandang mensahe. Hindi tayo pinabayaan. Hindi rin tayo tinakwil ng Diyos kahit na tayo puspos ng kasamaan. Kahit na tayo ay nakakagawa ng hindi magandang mga pangyayaring gawain. Kahit na tayo ay patuloy at paulit-ulit na nakakagawa ng kasalanan, hindi tayo iniwan ng Diyos. Hindi ka iniwan ni Kristo.
Hindi kanya rin tinanggihan at hindi niya sinabing hindi kita anak. Bagkus, si Kristo ay laging nasa kanan ng Diyos at namamagitan sa atin para tayo mapatawad, mga minamahal. Tandaan po natin, ang Diyos ay pag-ibig. Lahat ng tao, maging mabuti man o masama, mahal ng Diyos. Mahal ng Diyos ang nagkakasala. Datapwat, kinapuputan ng Diyos ang kasalanan. Subalit tayong mga nagkakasala, mga minamahal, mahal po tayo ng Diyos. Okay. Ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo huwag magkasala. At kung sino man ay magkasala, mayroon tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid. Sang-ayon po yan sa verse 1 to verse 1. Kapag tayo pala ay nagkasala, mayroon tayong tagapamagitan sa Diyos. Sino po yan? Si Jesucristo. Huwag din ninyong limutin ang mga pangungusap ni Kristo. Ang Ama rin ang umiibig sa inyo. Ibig niyang ibalik kayo sa kanyang sarili upang makita niyang nahahayag sa inyo ang kanyang kadalisayan at kabanalan. Mga minamahal na mga kaibigan, ang Diyos, si Jesus, ay ibig niyang mamanumbalik tayo sa dati nating likas, kadalisayan sa kabanalan. Kaya't kailangan natin lumapit kay Kristo Jesus, ating tagapagligtas. Hindi po natin mababago ang ating sarili, mga minamahal, kung tayo malayo kay Kristo. Hindi natin magagawang maging banal, hindi natin magagawang dalisayan ang ating puso kung tayo malayo kay Kristo. Ang tanging paraan para maging banal at maging dalisay ang ating mga puso, lumapit tayo kay Jesus, sapagkat inibig tayo ng Ama at inibig tayo ng Panginoon. Sila ang unang umibig sa ating mga minamahal. At kung isusuko lamang ninyo ang inyong sarili sa Kanya, siya'y nagpasimula ng isang mabuting gawa sa inyo ay magpapatuloy nito hanggang sa kaarawan ni Jesucristo. Mga minamahal, kung atin pong buong puso na isusuko ang ating sarili sa Diyos, kay Kristo, tayo po ay makakagawa ng mabubuting gawang patuloy hanggang sa muling pagbabalik ng ating pong Panginoong Jesucristo. Mga minamahal na mga kaibigan, kung kailan kayo lalong nalalapit kay Jesus, saka naman ninyo makikitang kayo lalong makasalanan. Kung kailan pa natin nalaman ang katotohanan, kung kailan pa tayo lumalapit kay Kristo, doon natin nakikita na tayo hindi karapat-dapat kay Kristo. Kung kailan natin nararamdaman na ipapasok sa puso ang ating Panginoong Jesus, doon natin nakikita na tayo'y makasalanan. Bakit kaya? Sapagkat magiging malinaw ang inyong pagkakilala at ang iyong mga kapintasan ay maliwanag na makikita ang pagkakaiba sa kanyang sakdal na likas. So, bakit po? Sapagkat nung kailan natin nakita, kung kailan natin pinasok si Jesus sa ating puso, doon natin po makikita yung ating pong karakter ay napakalayo sa ating pong Panginoong Jesus. Kung ang ating tagapagligtas na si Jesus ay punong-puno ng kasakdalan, punong-puno ng pag-ibig, punong-puno ng kabanalan, ngayon nakita natin sapagkat pinasok natin sa puso natin si Kristo Jesus, nakita natin ang palayuan ng ating pong buhay kumpara sa buhay ni Kristo. Ito'y katunayan na ang mga pandaya ni Satanas ay nawawala ng bisa. Mga minamahal, kapag nakita pala natin na kung kailan tayo lumalapit kay Kristo at nakita natin ang ating pagiging makasalanan, ang ating paggagawa ng karumihan ng pagkakasala, ito pula ay isang ebidensya o katunayan na tayo'y nakakalag na sa pandaya ni Satanas. At ang nagbibigay buhay ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos ang kumikilos nasa inyo. Mga minamahal, ay sarap pakinggan ang mensahe po ito. Kung kailan tayo lumalapit kay Jesus at kung kailan natin pinasok sa Jesus sa ating puso, doon natin nakikita na tayo makasalanan at hindi karapat-dapat. Ito po pala'y nagbibigay patunay na tayo'y nakakalag na sa pandaya ni Satanas at ang Espiritu na ng Diyos ang bumubuhay po sa atin. Sa madalit sabi, kinikilos na tayo ng Diyos na
mapanumbalik sa dating nating likas na banal at sakdal ang ating mga karakter. Kaya kung tayo ay nakakaranas na tila na hindi na tayo matatanggap ng Diyos dahil sa ating paulit-ulit at matitinding karumihan o kasalanang nagawa, ang sabi, huwag po tayo pumurong, sapagkat si Jesus ay nariyan sa langit upang mamagitan para po sa atin. At ito'y patunay na tayo'y nakakalag na sa pandaya ni Satanas at tayo ngayon ay kinikilos na ng Espiritu po ng Diyos. Sa puso na ayaw kumilala sa kanyang pagkamakasalanan ay hindi makapag-uugat ng malalim ang pag-ibig kay Jesus. Ang kaluluwang binago ng biyaya ni Kristo ay hahanga sa kanyang banal na likas. Kung ikaw po pala ay tunay na binago na, makikita po natin at hahanga tayo doon sa karakter ng ating tagapagligtas. Subalit, kung hindi pa natin nakikita ang ating sariling kapintasan o mga pagkakamali o kasalanan, ay isang napakaliwanag na katunayan, hindi pa natin nakikita ang kagandahan at kasakdalan ni Kristo. Sa madalit sabi, kung tayo po pala hindi natin makita ang ating kasamaan, ang ating mga maling pag-uugali, hindi pa po natin nakita ang karakter at kasakdalan, kagandahan, kabanalan ng ugali ng ating pong tagapagligtas. Kaya sangayon po sa Santiago 4 verse 8, magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Magalinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga dalawang akala. Mga minamahal na mga kaibigan, kung tayo man ay iniisip natin na tayo hindi na matatanggap ng Diyos dahil sa ating paulit-ulit at matinding kasalanan nagawa, huwag po tayong umurong. Bagkus ang ating pong gagawin, maglapit tayo sa Diyos at siya'y lalapit sa atin. Maglinis tayo ng ating mga kasalanan. Iiwan natin ang ating mga kasalanan at tayo lilinisin ng Diyos. At dadalisayin niya ang ating mga puso kung tayo po'y taos at bukal sa ating pong mga puso, papasukin si Kristo sa ating pong mga puso. Kaya, kaibigan, hinihintay ka ni Jesus na iyong tagapagligtas. Ano ang pasyon mo? Ikaw po ba'y magpapaalipin pa sa paulit-ulit mo kabuhayan na pagkakamali? Tayo po ba'y magpapaalipin pa sa mga kasalanan nating nagagawang patuloy? Tayo po ba ay magpapaalipin pa sa mga damdaming nakikita natin na tayo hindi karapat-dapat sa Diyos, samantalang ito po'y katunayan na Espiritu na ng Diyos ang kumikilos po sa atin, mga minamahal. Si Jesus namamagitan sa atin, hinihintay ang bawat isa. Kailan tayo lalapit? Ano ang ating magiging pasya? Magpapaalipin po na tayo dito sa damdaming nakikita natin makasalanan tayo. Huwag na huwag